Narito na tayo sa ikalawang markahan, unang linggo, ika-4 na araw ng ating talakayan sa economics. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay ating munang kilalanin ang mahalagang terminolohiya na ating makikita sa ating talakayan. Ang una ay ang bandwagon effect. Ito ay tumutukoy sa epekto ng pagsunod sa karamihan o pagbili ng mga consumer ng mga produkto ayon sa popularidad nito o pagsunod sa kung ano man ang uso. Tandaan na bumibili ang karamihan hindi dahil sa kanilang sariling kagustuhan, kundi sa impluwensya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ikalawa, complementary products. Ito ay tumutukoy sa mga produktong sabay na ginagamit o mga produktong magkaugnay. Sa madaling salita, kinukonsumo ito ng magkasama. Ikatlo, substitute products. Ito ay tumutukoy sa mga produktong mayroong pamalit. Tandaan na ang mga pamalit na ito ay parehong nakatutugon sa mga pangangailangan ng consumer. Ngayon ay ating talakayin ang mga salik na nakaaapekto sa demand. Ang una ay ang kita. Ating alamin ang dahilan ng pagtaas ng demand. Kapag malaki ang kita o sweldo ng tao, mas malaki ang kanyang kakayahan na bumili ng mga produkto at serbisyo. Ang dahilan naman ng pagbaba ng demand, kapag mababa ang kita o sweldo ng tao, mas maliit ang kanyang kakayahan na bumili ng mga produkto at serbisyo. Ikalawa, panlasa. Ano ang dahilan ng pagtaas ng demand? Kapag uso ang isang produkto o naaayon sa panlasa ng mga consumer, mas marami ang bibili nito. Ito ay tinatawag na bandwagon effect. Halimbawa, uso o trending. Kapag naging popular sa social media, ay agad nitong bibilhin ng mga tao, lalo na kung ito ay iniendorso ng mga sikat na artista. Bababa ang demand kapag ang produkto ay laos na o hindi na naaayon sa panlasa ng nakararami. Iilan na lamang ang may gustong bumili ng produkto at serbisyo na ito. Sumunod ay dami ng mamimili. Ano ang dahilan ng pagtaas ng demand? Kapag dumadami ang bilang ng mga mamimili, tataas ang demand ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, may mga espesyal na okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon, tiyak na dadami ang mga mamimili. Ano ang dahilan ng pagbaba ng demand? Kapag kakaunti na lamang ang bilang ng mga mamimili, tiyak na bababa ang demand sa mga produkto at serbisyo. Ang sumunod ay produktong komplementaryo. Ano ang dahilan ng pagtaas ng demand? Kapag mataas ang demand ng produktong komplementaryo katulad ng kape at gatas, cellphone at charger, printer at ink, sasakyan at gasolina, tataas ang demand ng parehas na produkto. Ngunit, bababa ang demand kapag mababa ang demand ng produktong komplementaryo. Sa madaling salita, kung kakaunti na lamang ang bumibili ng sasakyan, tiyak na kakaunti na lang din ang bibili ng gasolina. Produktong may pamalit. Ano ang dahilan ng pagtaas ng demand? Tataas ang demand para sa mga produktong may alternatibong mura ang presyo. Halimbawa, bus at tren, laptop at desktop, kape at tsaa, tubig at milk tea. Sa madaling salita, mataas ang demand ng tubig kung mas mababa ang demand ng milk tea dahil mataas ang presyo nito. Sa kabilang banda, bababa naman ang demand sa produktong may pamalit, lalo na kung mas nagmura ang produktong karaniwang binibili ng mga consumer. At ang panghuli, inaasahan na pagbabago ng presyo sa hinaharap. Ano ang magiging dahilan ng pagtaas ng demand? Tataas ang demand ng tao kapag inaasahan na tataas ang presyo sa hinaharap. Halimbawa, may ilang pamilya na mamimili ng kanilang pangregalo sa Pasko sa buwan ng Nobyembre
dahil alam nila na mataas ang presyo ng bilihin pagdating ng Disyembre. Ang magiging dahilan naman ng pagbaba ng demand kapag inaasahan na bababa ang presyo sa hinaharap dahil pinagpapaliban muna ang pagbili ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, may ilang mga consumer na naghihintay ng sale or promo bago nila bilhin ang mga produkto at serbisyo. Iyong tandaan ang mga sumusunod na impormasyon. Ang presyo, ang pangunahing salik na nagpapabago ng ating demand. Ngunit, maliban sa presyo, nakaapekto din sa demand ang kita, panlasa, dami ng mamimili, produktong komplementaryo, produktong may pamalit, at ang mga inaasahan na pagbabago ng presyo sa hinaharap.